Nako, yari mga sangkay. Eto na nga po, nagkakabistuhan na. May nilaglag nga po ang mga senador ngayon na mga congressman, no? Na may kinalaman daw po dito mga sangkay sa mga flood control projects at hindi lamang po flood control ito. Iba pang mga proyekto ng ating pamahalaan na kung saan mga sangkay yung tinutukoy ni PBBM nakaraan lamang, no? Na may mga kalukuhang ginagawa o korupsyon. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ito, maganda pag-usapan to ngayon mga sangkay kasi maganda to kasi si BBM na mismo ang nagbisto, no? Na may mga kalukuhan nga po mga sangkay regarding po dito sa mga project ng ating pamahalaan. At nagkakadugaan mga sangkay, may mga iba po talaga tumatakbo lang na politiko para sa proteksyon ng kanilang mga negosyo. Hindi na po ako magpapangalan, pero kayo na po ang bahala mag-isip, mga sangkay. Ngayon, eto na. Itong si Lacson at si Soto ay may ikinanta, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Tayo po ay 1.54 million subscribers na. Ayan po. At road to 2 million subscribers, kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga. Pag-usapan po natin ito ngayon. Itong matinding galawan, mga sangkay ng ibang politiko dyan. Ito kasi ang pasabog ng dalawang senador. Ito, naniniwala ako mga sangkay kasi mismo si PBBM ang nagbisto nito. Di ba nga po? Binisto ni BBM dun mismo sa SONA. May 67 umano na miyembro ng Kamara de Representantes ang di umano'y naging kontraktor ng kanilang government-funded infrastructure projects noong 2022. Ayon kay Senador Panfilo Lacson. Yari, mga sangkay. Sino-sino kaya ang mga ito? Eto, basahin natin. Kasi, uso yan eh. Uso yan, mga sangkay. Yung mga kalsada na pinapagawa, yung mga tulay, yung mga... Sila-sila lang din, mga sangkay. Kukuha ng project, tapos, kunwari, maghahanap ng mga kontraktor. Yun pala, kanila lang din po, mga sangkay. So, ang nangyayari, sabuatan na nakawan. Maganda sana kung pinangalanan dito ni Lacson. Ito, sa panayam, sa radyo, binanggit ni Lacson ang naging usapan nila ng kapwa niya mambabatas sa simula ng 90th Congress kung saan ibinunyag sa kanya ng 67 na kongresista ang may construction business na nangongontrata sa mga proyektong kanilang pinondohan. Kita nyo yan, mga sangkay? Sila-sila lang din. May project. Siyempre, kabisado nila yan. Then, pagkatapos nun, pag napunta na yan sa baba, halimbawa, magpapagawa ng tulay. Sige, kami na bahala. Maghanap kami ng kontraktor dyan. Since, halimbawa, kung ikaw ang congressman sa isang lugar, sa probinsya, o kaya dito sa Metro Manila, easy money. 'Di ba? Kunwari maghahanap ka lang ng contractor, yun pala. Yun pala, mga sangkay, ikaw na mismo, pamilya mo na mismo, nyo na mismo, kumpanya ang magdadala. Ganyan po kalulupit yung mga yan, mga sangkay. Pambihira. Buti nga ngayon, binisto eh. 'Di ba? Noong 2022, pagsimula ng new Congress noon, natanong ko ang isang kaibigan kong congressman. Kasi curious ako, bagong bukas ang kongreso. Ilan ba kako sa bilang mo? Ilan ang kontraktor dyan sa Batasan? Batasan? Sabi niya, huling bilang ko sa ngayon, 67. Pero alam ko, meron pang iba. Ayon pa ito kay Lacson. So sabi sa kanya, sabi ni Lacson, so, noon, 67 na, as of 3 years ago.
Siguro ngayon ay ang iba na engganyo. Mag-contractor na lang tayo. O kaya, kamag-anak ang mag-handle ng kumpanya ng kanyang construction company para makaminos sila. Totoo yan, mga sangkay. Hindi ka pwedeng magmaniobre kasi kapag ka, halimbawa, senador ka o congressman, hindi ka po pwedeng gumalaw-galaw. So, ang gagawin mo na lang, eto, may kapamilya ako. Ito na lang. Sila na lang mag-handle na ito. Sila na yung contractor. Diba? Ang gagaling mga sangkay. Magugulang. Talagang totoo magugulang yung mga yan dito sa bansa natin. Ganyan po ang kalakaran dito sa Pilipinas. Isiniwalat ni Lacson bilang bahagi ng kanyang panawagan na magkaroon ng audit o pagbusisi sa bilyong-bilyong pisong pondo sa flood control, partikular ang mga isiningit na bicameral conference deliberation ng 2025 national budget. Ayan, magkakaalaman po talaga yan. Kasi may mga sabuatan dyan, mga sangkay. Isipin nyo, kung hindi pa nagsalita ang presidente natin, edi, salamat na lang, TY na lang po yung yung mga proyektong yun na, yung iba nga daw mga sangkay, o marami. Kunwari, nandun sa listahan, tapos na. Pero pag tiningnan mo, wala namang nag-i-exist na proyekto. Yung iba naman, nilagyan daw po ng flood control project. Pero pag tiningnan mo, hindi naman bahain dito, pero bakit may flood control? Diba, ganyan po ang mga loko yung mga yan, mga sangkay. Ani Lacson, ang mga flood control project, ang isang pangunahing source ng korupsyon, lalo na ang dredging o paghuhukay kung saan ang kickback ay umaabot sa 50% ng halaga ng proyekto. Grabe, no? Kaya tama po mga sangkay itong si Vico Soto. Di ba nga po, si Vico Soto bago pa mong magsalita yung iba dyan, si Vico Soto, nagpatayo po yan mga sangkay ng world-class na City Hall. Advanced or modern. Pero mababa lamang po ang ginastos. Kaya naman pala. Di ba? Kaya naman pala. Mababa ang ginastos, pero hindi tinipid. Di ba? Hindi po substandard. Pero, kaya nga sinabi niya mga sangkay, kung lahat ng public officials, ganon, hindi makakatipid ang gobyerno. Kung walang korupsyon, mayaman ng Pilipinas ngayon na malala. Hindi tayo ganito, mga sangkay. Ang bihira. May nakwento sa akin noong araw pa na sinasabi may 50 projects sabay-sabay. 50 million sa isang lugar. Kung susumahin mo, 2.5 billion kaagad yan. Pero napansin ng taga roon, isang backhoe lang palipat-lipat doon. Kunwari, magbubungkal. Tapos lipat sunod. Nako, maraming ganyan guys, mga kalsada. Tulay. Ano pa ba? Mga building. Kung ano-ano. Eskwelahan ba? Mga sangkay, kunwari, ganun ang gagawin. Pero wala. Ano lang yon mga sangkay, parang pampapicture. Kaya nga mga sangkay, di ba nga doon sa Bohol, binisto po natin. Kasi nga po doon sa Bohol, meron po tayong nakitang kalsada na matagal na pong nakatiwangwang, tapos di daw inaayos. Nagreklamo pa nga po nun sila mga sangkay. O ngayon, magreklamo kayo, presidente na po mismo ang nagsalita. O, di ba? Hihintayin nyo pa ba na i-audit yung lugar ninyo? Anak ng toko, Kaya matakot talaga yung mga LGU ngayon. Kabahan talaga sila kay Presidente BBM. Delikado yan. Pag sila niyari ni BBM, lagot kayo. Isipin mo, sabi ni Lacson, 50 projects, isang backhoe ginagamit. Maswerte kung gumastos ng 500 million. Pambihira. 2.5 billion di 2 billion agad ang nakulimbat. Grabe, no? Nakakaano to, mga sangkay, nakaka-dismay itong nangyayari sa Pilipinas. Buti nga nagsalita si BBM. Kasi si BBM, guys, no need na magnakaw yan. Tatandaan po ninyo, si BBM po, pambihira, yung pera ng mga Marcos hindi kayang i-occupy, i-handle ng mga bangko sa ating bansa. Yung Marcos wealth, totoo yan, mga sangkay. Ibang mga bansa, interesado po dyan. Hawak po nila yung kanilang mga
documents niyan. Di ba nga po, na ano pa yan mga sangkay ni Mel Tiangco sa isang documentary ng GMA. Noon na magnakaw. Mas mayaman pa sa mayayaman ng mga Marcos, sa totoo lang. Kaya nga sila po ang nag-fund kay PRRD nung 2016, di ba? Nung eleksyon. Kung kaya't mga sangkay, hindi po nila kayang suhulan si BBM. Parang hati-hati tayo dito para sa project. Walang ganun. So, yari sila ngayon kay BBM. Alright, so ano po ang inyong opinion? Sa pasabog ni Lacson, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.